The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Wednesday, Pastor! Welcome back, Cha. Uy, Yan, thank it's you. good to see you. Yes, napaka tindi ng init ng araw sa Dubai. Yan. Medyo umitim. Umitim ako. Ganun. Slight. Slight lang. Oy, pero ito, mga kapatid, medyo late man ng kaunti, pero for sure, inaabangan ka pa rin ng mga nag-aabang ng magandang balita. Ito everyday, maraming tumututok dito. Of course. At salita ng Diyos ay dapat po talaga nating ma-excite na marinig. Happy viewing muna, chatted kay Rowena at Kuya Popong Ilagan. Kahapon na-meet ko sila sa Louis Goshen sa pet shop. Nasa kabilang istasyon pa lang daw kayong dalawa. Sinusundan na nila kayo. Sabi ko, okay lang po bang ako muna representative ni Ted Filon sa picture taking? Awa ng Diyos, pumayag naman po. Sabi ko, mas gwapo talaga sa akin yung wala tayong magagawa. Anyway, nasa 3-part series po tayo on how to discover God's favor this 2024. Ayan. Nung Lunes siya, wala kayo, no? Sabi namin, learn to forget the past. Yung mga nakabigat sa'yo last year or prior pa sa last year, wag mo nang dali sa 2024. Ngayon, kahapon naman po, second day, let's focus on what's up ahead. I-focus daw natin kung ano yung mga papagawa sa atin ni Lord sa hinaharap. Paano mo masusustain yan? Okay? Paano natin kakalimutan yung mga nakabigat at mag-focus sa hinaharap? Kaya ba to ng positive thinking lang? Kaya ba to ng meditation lang? Kaya ba to ng sheer willpower lang? Hindi po kakayanin. Kaya nga tayo hindi tumatagal madalas eh. Na ang sikreto po niya nasa Hebrews 12 verse 2. Hebreo 12:2. Sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. In fact, yung verse po bago dito, sabi, itapo mo na yung mga nakabigat sa'yo. Okay? Yung mga kasalanan na natisod ka, sabi, and run the race with perseverance. At sinabi sa verse 2 nga, fix our eyes on Jesus. Alam niyo po, madaling sabihin na sumusunod naman ako kay Jesus. Pero ito po kasing fix yung walang ibang atensyon makakapukaw sa'yo sa iyong pananampalataya other than kay Jesus. Yung iba sa atin, January 1 pa lang. Nag-ipon na ng mga bilog na prutas para swertihin. Okay? So, minsan po, kala natin, simple lang naman. Wala naman siguro masama. Kung ganito gagawin ko, kung ganito, kung dadagdagan ko yung pananampalataya ko, meron pong nawawala. Kasi po, si Jesus pong gusto niya undivided devotion. Parang ako po, ako'y kasal na no, for 27 years. Hindi ko pwede sabihin kay Grace na, Hana, ngayong 2024, I don't know, 365 days ngayon. May isang gabi lang na hindi ako sa iyo uuwi. Pero sa lahat ng gabi ng 365 days, focus ako sa iyo. May isang gabi lang. Huwag mo nang tanungin kung saan ako matutulog. Ano sabihin ni Grace? Hindi pwede yon. Kasi gusto niya yung undivided loyalty. And sometimes we do that kay God. Lord, ikaw lang Diyos ko, pero dagdagan ko lang, may on the side lang ako. Alam niyo po si Pedro, may hinihiling siya kay Jesus. Sabi niya kay Jesus, dahil nakita niya lumalakad sa ibabaw ng dagat si Jesus. Sabi niya, pwede ba akong lumakad din sa ibabaw ng tubig? Sabi ni Jesus, oli ka, sumunod ka sa akin. Pumunta ka rito. Nakalakad po si Pedro. Siya lang ang unang taong nilalang na nakalakad sa ibabaw ng tubig at huli. And of course, nung nakatingin siya kay Jesus, nakakalakad siya. Nung tinanggal niya attention niya kay Jesus, nalunod siya. Kasi finokus niya ang kanyang atensyon sa mga alon at tubig. Now, ilan po sa atin yung last year halos nalunod sa problema, nalunod sa mga challenges, nalunod sa mga naging laban ng buhay at hamon ng buhay ng 2023. Baka po kasi nawala ang ating atensyon kay Jesus. And it's very human po na minsan pag may inihiling tayo, nakafocus tayo kay Jesus. Pag nakuha na natin yung gusto natin, tulad ni Pedro, sa iba na tayo bumabaling. Kaya tayo nawiwindang. Siguro po, ngayong taong 2024, let's fix our eyes on Jesus. Let's focus our attention on Him. Kasi po, nasa Kanya lang talaga ang magiging puhunan natin, ang fuel natin, kumbaga, para masustain ang pananampalataya natin na 2024 will be a better year compared last year. Sa ating relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, relasyon sa marriage, relasyon natin sa mga anak natin, sa ating pinansyal, sa ating physical. Let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Hebreo 12:2.
ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang katapusan. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Mahirap man po na talagang to focus on you dahil sa dami naming nalalaman, dami namin napapanood sa YouTube, sa dami naming maaaring tinapos sa kolehiyo at may masteral at doctorate degree. Minsan nagtatrust kami sa sarili naming kakayanan. Pero sabi mo sa salita mo, do not put your trust in wealth, do not lean on your own understanding, but in everything, consider your ways, Lord God. So salamat po dahil ang grasya nyo ang magtutuwid ng aming daan para i-fix ang aming paningin sa iyo lamang at wala nang iba. And we're gonna have a better year this 2024. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa biyaya po ng araw na ito at pakikinig po ng magandang balitang hatid na The Daily Bread, ang pagpapahupa sa aming mga damdamin sa pamamagitan po ng pakikinig sa magandang balita na hatid nga ni Brad Jeff. Lord, salamat muli sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad, and good morning sa iyong mga sa iyong parents na nakita ko na ang kanilang kaya pala ang ganda mong lalaki. Manang-mana ka sa kay papa mo. Kay Joselito Eliscopides. Yan, oo. Nakita ko na yung picture ni Brad Jeff kasama ang kanyang mga magulang nang sila po ay binigyan niya ng treat sa spa. Yan. Masarap naman. Well deserved. Okay, so Brad Jeff, pagpapalain ka pat lalo dahil nagpapahiwatig ka ng pagmamahal at pagkalinga sa iyong mga magulang. Amen. Amen. Mamaya naman, Brad Ted, ilalunch ko naman ang aking biyanan. Wow! Sana Mami all, Angie. ha? Oo, siguro sabi ng mga magulang, sana lahat ng manugang tulad ni Brad Jeff. Oo, dapat ganyan. Hindi lang magulang, pati mother at father-in-law. Well, Kaya ko lang din sasamahan ng lunch yung biyanan ko kasi ililibre niya ako. Ay, yung pala Mami yun. Angie. Aray ko po. Sagot pala ni Mami Angie. Good morning po. good morning kay Ma'am Aida. Yan, Aida Chua. Chua. Good Yan. morning, Tita Aida. At kay Ginoong Leo Go. Ayan. At kay Jaime Chua. Of course, Sir Jaime Chua. Baby James, what's na up? mga nagmamahal sa mga manugang. Oo. Okay. So, Brad Jeff, we'll see you tomorrow. Yes, bati ko lang happy birthday Don Antonio Kinsay. Pagbatihan mula sa aking Tito Bong Eliscopides. Happy birthday. Thank you for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.